simulan na natin ang ika-54 na istorya. At kinagabihan sa lungsod ng Leos, pumunta naman tayo sa ngayoy mansyon ng bagong gobernador na si Eren. Na makikita natin na mabilis na tumatakbo palabas sa kanyang beranda habang tinatawag si Sol. Na agad naman siyang nilingon ni Sol habang hawak-hawak nito ang isang ibon sa kanyang daliri. At dahil sa biglang pagdating ni Sol, agad na natanong ni Eren kung saan siya nagpunta sa lahat ng mga panahong ito. Kaya agad na lumapit si Sol sa kanya. At natanong kung siya ba ay nag-alala. At dahil dito, si Eren ay nagpalabas ng mukha na nagtatanong kung siya ba ay seryoso. At siya ay napasandal sa railings ng beranda at nasambit nito na siya ay nag-alala ng kaunti. Ito ay dahil si Sol ay hindi bumalik ng mahabang panahon. Kung saan dahil sa kanyang sinabi, si Sol ay napangiti. At agad naman siyang natanong ni Eren kung kamusta ang pagpunta nito sa Lobtain Prairie. Kung saan napasandal din si Sol sa railings ng kanilang beranda, at nasambit nito na sila ay nagkita ng itim na dragon na si Amilhart. Nalabis namang ikinabigla ni Eren. At nasambit ni Eren na ito ay isa sa 6 na mga dragon na kanyang nakita noong sila ay nasa musoleo sa kagubatan ng Anacona. At agad naman siyang pinasangayunan ni Sol, at nasambit nito na sinabi ni Amilhart sa kanya na matagal na nitong alam ang pagkakaroon nito ng Dragon Vein. Kaya dahil sa sinabi ni Sol, napatanong si Eren kung ano itong isang Dragon Vein. At agad naman siyang sinagot ni Sol na ito ay isang kinakailangang lugar para matitirhan ng mga dragon. Ito ay dahil isa itong lugar na pinanggagalingan mismo ng mana. Kaya natanong din ni Eren kung mayroon din ba ng ganito sa bundok ng Anacona. Subalit agad lang siyang sinagot ni Sol na ang bawat pugad ay binubuo ng isang Dragon Vein na dumadaloy sa ibaba ng mga ito. Kaya kung mapuputol ang Dragon Vein, silang mga dragon ay hindi na magagamit ang kanilang buong kapangyarihan. At dahil dito, si Eren ay napaisip. Kung saan naalala nito ang sinabi ni Sol sa kanya na babawiin nito ang kanyang mana sa kanyang pugad. At noong sinabi nito na ang pagpapanatili ng kanyang anyong tao sa labas ng teritoryo ng mga Pendragon ay kumukonsumo ng maraming mana. Kaya habang si Eren ay nakamasid kay Sol na nalilibang sa paru-paro, napaisip siya na ganoon pala ang rason. At nasambit ni Eren kay Sol na sa araw ng kanilang paggawa ng kasunduan, nagawa ni Sol na mapasunod sa kanya ang 6 na mga dragon. At agad naman siyang sinagot ni Sol na ito ay dahil siya ay nasa kanyang teritoryo, at ito ay isa lamang sa mga rason. At nasambit din ni Eren na sa panahong yon, mayroong sinabi ang itim na dragon tungkol sa mga dragon at demon gods. Kaya habang hawak-hawak nito ang kanyang dibdib habang kaharap si Sol, nasambit nito na ito ay tungkol sa pagkakaroon niya ng parehong aura ng Demon God at Dragon God. Kung saan si Sol ay walang may naisagot at napayuko na lamang ng kanyang ulo. At natanong ni Eren kay Sol kung ang pagpunta ba ng itim na dragon sa Lobtain Prairie ay may kinalaman dito. At dagdag pa ni Eren kung may kinalaman din ba ito tungkol sa pagre-reincarnate nito dito mula sa kanyang dating buhay, at ang pagbalik nito sa nakaraan. Kung saan si Sol ay napaisip na lang sa sinabi ng itim na dragon na si Amilhart, na silang mga parte ng Dragon Clan ay mahigpit na sinusubaybayan ang bawat galaw ng Pendragon na ito. At pag-alit na nasambit ni Eren na kabilang dito, ang paghaharap nito sa Dark King na si Tuleo Arangis. At pati na din sa commander ng Demon Corp na si Baltai. At ganoon din sa ganap na tagapagmuno ng Timog na si Duque Arangis. Kaya natanong nito kung ano ang meron sa lahat ng mga nakakaharap nito at pati na sa lahat ng mga kwento na kabilang dito. At habang hawak-hawak muli ni Eren ang kanyang dibdib, nakiusap siya na sagutin itong lahat ni Sol. Subalit patuloy lang na napapayuko si Sol at natahimik sa kanyang kinatatayuan. Kung saan dahil dito, si Eren ay napasigaw sa kanya sa galit. Nang bigla na lang si Eren na tinawag ni Sol, at makikita natin na bigla na lang nitong hinawakan ang kanyang kamay. Kung saan dahil dito, habang hawak-hawak ni Sol ang kamay ni Eren at silang dalawa ay nagkakatitigan, si Eren ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. At nasambit ni Sol sa kanya na hindi pa nito naiintindihan ang lahat, kaya wala pa siyang may masasabi tungkol dito. Subalit habang patuloy na hawak-hawak ni Sol ang kamay ni Eren at habang siya ay nagpapalabas ng seryosong mukha, nasambit nito na poprotektahan niya si Eren kahit pa na siya ay mamamatay dahil dito. At dagdag pa nito kay Eren na ang kanilang mga kaluluwa ay konektado sa isa't isa kaya si Eren ay isang mahalagang bagay sa kanyang buhay. Kaya habang patuloy na magkahawak ang kanilang mga kamay,
Bigla na lang gumaan ang kamay ni Eren. At ngayon makikita natin si Eren na nakaupo sa isang upuan habang nanghihingi ng kapatawaran kay Sol dahil siya ay nadala ng kanyang emosyon. At nasambit nito na hindi niya gustong maramdaman ni Sol na siya ay kanyang sinisisi, kaya ibahin nila ang topiko. At dahil dito, muling napangiti si Sol. At nasambit ni Eren na ang kasalukuyan niyang problema ngayon ay ang pagsugpo sa mga pirata na pinamumugadan ang mga dagat. At ang kanyang mahigpit na kaaway mula sa dati niyang buhay na si Duque Arangis. At habang siya ay namamroblema, nasambit nito na sa totoo lang siya ay nalilito sa ngayon. Kaya natanong nito si Sol kung pwede ba nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan para ubusin silang lahat, dahil ang kapangyarihan ng isang dragon ay higit pa para sa mga ito. Ngunit agad lang siyang sinagot ni Sol na ito ay hindi posible. Kung saan si Eren ay napatingin na lang sa kanya ng may nakakatawang mukha habang natitigilan sa kanyang kinauupuan. At natanong nito si Sol kung hindi ba sinabi nito ngayon lang na siya ay poprotektahan niya kahit pa na siya ay mamamatay dahil dito. Subalit bigla na lang napalingon si Sol at nasambit nito na kung siya ay sasali dito, ang sitwasyon ay mas lalo lang na magiging mahirap. Kaya napatanong si Eren kung bakit. At habang nakamasid si Sol sa karagatan, nasambit nito ang sea dragon na si Vascula. Ito ay dahil kung ang isa pang dragon ay papasok sa karagatan, ang sea dragon ay labis na nagagalit at kaagad na umaatake. Kaya habang nakamasid din si Eren sa karagatan, nasambit na lang nito ang salitang sea dragon. Ito ay dahil ito ang tinatawag na guardian deity ng pamilya ng Arangis. At nasambit ni Sol na ito ay ang pinakabaliw na dragon sa lahat, at ito din ay isang dragon na mahusay sa pakikipaglaban. At dagdag pa nito na siya ay isa sa hindi kumikilala sa kanya bilang pinuno ng Dragon Clan. At habang si Sol ay nakamasid sa karagatan, nasambit nito na kung lalabanan niya ito nang wala ang kanyang Dragon Vein sa malawak na karagatan, hindi niya masisigurado ang kanyang tagumpay. Kaya siya ay napalingon pabalik kay Eren, at nasambit nito na ito ang dahilan kung bakit hindi siya makakatulong sa kanya sa ngayon. Kaya napayuko na lang si Eren at nasambit nito na kung ganoon ba. At makikita natin ang paghigpit ng kamao nito, kung saan napahampas siya ng kanyang kamao sa lamesa at napamura dahil sa galit. Ito ay dahil bumalik sa kanyang mga alaala ang dati niyang buhay noong nasusunog ang mansyon ng pamilya ng Val. At noong siya ay tinraidor ng kanyang pinagsilbihan na commander na si Baltai. At noong nalaman nito na ito'y pinlanong lahat ng ganap na tagapagmuno ng timog na si Duque Arangis. Kaya napamura na lang si Eren dahil sa galit. At dahil napapansin ni Sol na siya ay nanginginig dahil sa matinding galit, agad nitong inagaw ang atensyon ni Eren sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. Nang bigla na lang si Sol na lumapit ng todo sa kanyang mukha, kung saan silang dalawa ay malapit ng maghalikan. Nalabis namang ikinabigla ni Eren kaya siya ay napatayo sa kanyang kinauupuan at natatarantang natanong nito kay Sol kung ano ang kanyang ginagawa. At agad naman siyang sinagot ni Sol na siya ay hindi kumikilos ngayon gaya ng kanyang normal na sarili. At habang tinuturo ni Sol ang kanyang pinamumunuan, nasambit nito kay Eren na hindi niya nakikita ang kanyang paligid. At makikita natin ang isang parte sa lungsod ng Leos, kung saan mayroong mga mahihirap na mga mamamayan na natutulog lang sa labas. Kaya nasambit ni Sol na ang kasalukuyang Leos ngayon ay nahulog sa isang masamang kalagayan. Nabigla na lang din na naunawaan ni Eren. At inulit ni Sol ang kanyang mga sinabi, kung saan si Eren ay nagsabi na gusto niya ang kanyang mga nasasakupan na mamuhay ng masagana. Kaya nasambit ni Sol kay Eren na ito ay ang kanyang mga sinabi noong siya ay nasa teritoryo ng Sisak. At dahil sa sinabi ni Sol, si Eren ay muling natigilan sa kanyang kinatatayuan. At siya ay muling napahigpit ng pagsasara ng kanyang kamao habang nagsasabi na ito ay tama. At habang siya ay naglalakad palayo, nasambit nito na ito ay hindi oras para mabulag sa kanyang paghihiganti. At makikita natin ang pagkuha nito sa isang pandilig, na bigla niya na lang ibinuhos sa kanyang ulo, kung saan ito naman ay ikinabigla ni Sol. Kaya habang si Sol ay nakamasid sa kanya, muling nanghingi ng patawad si Eren. At habang inaayos nito ang kanyang basang buhok, may ngiti sa mukha nitong nasambit kay Sol na salamat sa kanya, siya ay muling natauhan. Kung saan makikita natin si Sol na muling napangiti. At kasabay ng pagsikat ng araw ay ang paglabas din ng ganda ng mga bulaklak. Kaya habang si Eren at Sol ay nakamasid sa pagsikat ng araw sa karagatan,
Nasambit ni Eren na bilang duke at tagapagmuno, mayroon siyang mga bagay na kailangang gawin. Ito ay ang pagligtas sa lungsod na kanyang pinamumunuan, ang lungsod ng Leyos. At pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa daungan sa lungsod ng Leyos. Kung saan makikita natin si Eren sa itaas ng barko habang nag-uutos sa mga manggagawa sa kanyang ibaba. At dahil sa nakikita ng mga mamamayan, natanong ng isang lalaki kung ano ang kanilang ginagawa. At agad naman siyang sinagot ng kanyang kasama na sila ay naghahanda para atakihin ang mga pirata, kaya sila ay gumagawa ng mas marami pang mga barko. At habang makikita natin na patuloy na nagtatrabaho si Eren, natanong ng lalaki kung saan nanggaling ang lahat ng kanilang pera. At nasambit ulit ng kasama nito na ito'y nanggaling mismo sa pondo ng pamilya ng mga Pendragon. At makikita natin ang pagpapasahod ng isang lalaki sa mga manggagawang mamamayan, subalit may napansin ang mga ito na kakaiba. Ito ay dahil ang kanilang nakuhang barya ay kakaiba kesa sa kanilang pera, kaya natanong ng isang manggagawa sa lalaki kung ano ito, at agad naman siyang sinagot nito na ito ay ang gintong barya ng mga Pendragon. Ito ay ang bagong pera na nasa sirkulasyon. At lumipat naman tayo sa maunlad na lungsod ng York sa teritoryo ng mga Pendragon. Kung saan habang hawak-hawak ng isang tao ang papel na mayroong ulat tungkol sa bagong gobernador na si Eren Pendragon. Ito ay dahil sa mga bagong patakaran nito, ang paghihirap at ang pamamahagi ng mga produkto sa kanilang lungsod ay unti-unting bumubuti. At dahil ito'y naunawaan ni Vincent, nasambit nito na ginagamit ni Eren ang kanyang karanasan sa pagpapatayo ng York sa kanyang kalamangan. At makikita natin habang si Vincent ay nakaupo sa kanyang lamesa, iniabot nito ang ulat kay Luna na nakatayo sa kanyang harapan. At nasambit ni Vincent na dagdag pa sa pagpapalakas ni Eren sa Navy, nagpatupad din siya ng iba pang mga hakbang upang malabanan ang mga pirata. Isa dito ay ang pagkuha sa mga mahihirap na tao sa lungsod ng Leyos. At ang paggagarantisado ng kanilang kabuhayan ay parte din ng patakaran pang-ekonomiya. At dahil sa sinabi ni Vincent, mayroong biglang naalala si Luna. Kung saan napangiti naman si Vincent dahil dito. At nasambit ni Luna na ito ay kagaya sa kanilang lungsod na ginawa. Ito ay dahil sila ay nagbigay ng trabaho sa maraming bilang ng mga imigrante para sa konstruksyon ng bayan. At agad namang nasambit ni Vincent na yun nga mismo ang ginagawa ni Eren. Kaya nasambit ni Luna na ito'y kanyang nakikita. At habang hawak-hawak ni Vincent ang gintong barya ng mga Pendragon, nasambit nito na si Eren din ay nagbabayad sa kanila gamit ng barya ng mga Pendragon. At dagdag pa nito na kahit na sa kasalukuyan ang Leyos ay nabubulok, ito pa rin ay sentro ng ekonomiya ng imperyo. Kaya kung magsisimula siyang ipamahagi ang mga barya doon, may labis na tuwa sa kanyang mukha nitong sinagot ni Luna na ang gintong barya ng mga Pendragon ay agad din nakakalat sa buong imperyo sa isang iglap. Kaya masaya ding nasambit ni Vincent na ito ay parang pagpatay ng 3 ibon gamit lamang ng isang bato. Subalit nasambit ni Vincent na mayroong problema, kaya si Luna ay natigilan. At nasambit ni Vincent na sa kasalukuyan, ang kalakalan ng Leyos ay apektado, kaya ang kanilang mga produkto ay nagkukulang. At ang pagbibigay ng mga barya sa mga mahihirap ay hindi makakapagpabago sa kanilang sitwasyon. Kaya habang si Vincent ay nakatingin sa labas ng bintana sa kanyang opisina, nasambit nito na kinakailangan ni Eren ang kanilang suporta mula ngayon. At pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa daungan ng lungsod ng York sa teritoryo ng mga Pendragon. Kung saan makikita natin si Luna at si Joseph na nag-uusap. At nasambit ni Joseph kay Luna na ang pagdala ng mga produkto galing dito papunta sa Leyos, ang paggamit ng kanal ay ang pinakamabilis na ruta. At natanong ni Luna kung papaano naman ang mga kasama sa panahon ng transportasyon. At agad siyang sinagot ni Joseph na siya ay kumuha ng ilang mersenaryo kaya hindi na ito kinakailangan. At nasambit nito kay Luna na ang paggamit ng mga sundalo ng mga Pendragon ay masyado ng sobra. Kaya natanong nito si Luna habang nagpapalabas ng lungkot sa kanyang mukha na wala ba siyang tiwala sa kanya. Kung saan tinitigan lang siya ni Luna nang parang may naiinis na mukha. At dagdag pa ni Joseph habang nakatalikod kay Luna, na kung ganoon ay kunin niya na lang ito bilang isang hostage. At dagdag pa nito na habang ang transportasyon ay nagaganap, siya ay mananatili dito, at kung mayroong bagay na kakaiba,
Bigla na lang siyang napalingon kay Luna habang hawak-hawak ang kanyang sembrero at nasambit nito na maaari nitong gawin ng kahit ano sa kanya ayon sa nakikita niyang tama. At dahil sa sinabi nito, nagtatakang natanong ni Luna kung bakit niya ito ginagawa. Kaya natigilan ng saglit si Joseph sa kanyang kinatatayuan. At may ngiti din sa mukha nitong nasambit na ito ay dahil siya ay may utang na loob kay Luna. Kaya natanong nito si Luna kung ito ba ay sapat ng rason. Kung saan si Luna ay napayuko na lamang at walang may nasabi. At pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa daungan ng lungsod ng Leos. Kung saan dumating ang mga produkto galing sa lungsod ng York habang pinagmamasdan ni Eren, Admiral Moraine at ang kanyang tauhan na si Isaac. At dahil dito, nasambit ni Isaac na naibalik ang konting kasiglahan ng lungsod. At nasambit naman ni Admiral Moraine kay Eren na hindi nito inaasahan na ang gobernador ay mahusay din sa politika. Subalit agad lang siyang sinagot ni Eren na ito ay isang ideya ng isang mapanlinlang na tao na nagsabi sa kanya. Kung saan nasabi din ito na maaari lamang nilang maipatupad ang patakarang ito dahil sa kaunlaran ng lungsod ng York. At pagkatapos nito, habang naglalakad papalayo ang Admiral at si Isaac, nasambit ni Admiral Moraine na sa ngayon, ito na ang kanilang oras para gawin ang kanilang parte bilang mga mandirigma. At habang hawak-hawak ng mga ito ang kanilang mga espada, dagdag pa ni Admiral Moraine na panigurado sa ngayon, masusugpo na nila ang lahat ng mga pirata. Kung saan napatingin na lang si Eren sa kanila habang sila ay paalis. At napaisip si Eren na kahit pagaano pa nila pinapalakas ang Navy, wala silang paraan para kalabanin ang mga pag-atake sa itaas ng mga Knights ng Valvas. Ito ay dahil ang mga ito ay tinuruan sa murang edad kung papaano sumakay sa mga Griffin sa laban. At maliban kay Isla, ang pagkakaiba ng karanasan ay may malaking agwat kumpara sa kanila. Subalit kung ito ay hindi nila mapipigilan, hindi nila maibabalik ang pangangalakal sa lungsod ng Leos kung ano ito noon. At kung ang sitwasyon na ganito ay magpapatuloy, kahit na ang pera ng mga Pendragon ay babagsak, kaya napaisip din si Eren kung sana meron lang silang ibang baraha na magagamit para sa kanila. At kinagabihan, pumunta naman tayo sa isang lugar kung saan makikita natin si Isla habang kasama ang mga Griffin. At makikita natin dito si Isla na sinusuklay ang kanyang masayang Griffin. At siya ay bigla na lang napaisip, kung saan pumasok sa kanyang alaala ang pagsugod ng mga Knights ng Valvas na sakay ng kanilang mga Griffin para atakihin ang mga nobles sa gitna ng dagat. At dahil dito, labis niya itong ikinainis at ikinagalit. Kung saan siya ay napatayo at napamura kaya napatingin sa kanya ang kanyang Griffin. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang pansin dahil sa biglang may tumawag sa kanya. Ito ay si Eren na nasa kanyang likuran habang inaamo ang isang Griffin. At dahil sa biglang pagsulpot ni Eren sa ganitong oras, labis niya itong ipinagtaka. At makikita natin ang paglapit ni Eren kay Isla at pagsabi nito na pahiramin niya ito ng isang Griffin. Nabigla namang ikinagulat ni Isla. At pagkatapos ng ilang oras sa ikalaliman ng gabi, pumunta naman tayo sa isang maliit na isla sa gitna ng karagatan. Kung saan may makikita tayo ditong isang nakadaong na barko. At sa islang ito, naruroon ang mga taong pirata habang pinagmamasdan ng kanilang kapitan na si John Mayers. Nang bigla na lang itong may napansin na isang balahibong nahulog sa kanyang harapan. At dahil napapansin din ito ng mga pirata, sila ay napatayo at napatingala sa kalangitan. At natanong ng mga ito kung ano itong kanilang nakikita. At dahil naman sa nakikita ni John Mayers, nasambit nito na siya nga ay tunay na dumating ng mag-isa. At ang nasa harapan nito ay isang Griffin na nakatayo sa isang bato habang sakay ang isang lalaki sa kanyang likuran. At ang lalaking ito na biglang dumating ng mag-isa, ay ang gobernador ng Leos na si Eren Pendragon.